May mga naririnig akong haka-haka ng mga tao na dahil nagpo-post ako na bumoto kayo dahil kung hindi, magiging kawawa ang mga immigrants sa US, maraming ma-deport, mga ganun-ganon. Tapos nagsabi pa ako na kung manalo si Harris, magpapakape ako. So then, nagkaroon na ng mga haka-haka ang mga taga sa aming baryo na sabi na, ay naku, baka ano yan, illegal immigrant yan, kaya takot na manalo yung nanalo. Okay. So gusto ko lang pong i-address para matapos na ang haka-haka na hindi po totoo ang inaasahan nyo na illegal immigrant ako. Hindi po yun totoo. So, sorry na lang. Magiging disappointed kayo. At kaya nagpatayo na yan ng bahay kasi dito sa Pilipinas. Kasi wala na. Ma-deport na yan. Sabi. Ito po ang aking passport. At hindi ko lang pwedeng ilagay ang mga detalye, but there it is. So, ibig sabihin, contrary sa wish ng ilan, pinipili ko lang pong mamuhay sa Pilipinas. Bakit? Mas fresh ang mga pagkain, walang mga preservatives. Ang mga gulay, kahit hindi mo lagyan ng sahog, masarap. Pwedeng maglakad-lakad. Pag nasa Amerika is tatama rin kang maglakad kasi may sasakyan ka kahit napakalapit, sumasakay ka. Dito sa Pilipinas, nakakapaglakad ako kahit papaano. Mas pinipili ko ang Pilipinas dahil pati ang mga food ay hindi mga frozen. Ang mga kakanin ay hindi punong-puno ng sugar. Ano pa ba? Mas stressless ang life dito sa Pilipinas. And besides, my kids are already established. Yung panganay ko is, even though he is a special child, he goes to work. And besides, kinakailangan niyang matutong maging independent kasi hindi naman ang magulang ay mananatiling buhay forever. Kaya dapat, pag kayo may mga anak na mga may special needs, is turuan nyo silang maging independent as much as they can. Para lang sa ganun, pag kayo mawala na, is kaya nilang mabuhay ng wala kayo ng mga magulang. So, ano pa ba ang ina-address ko? So, yun ang dahilan. Pangalawa, the other reason kung bakit mas gusto ko sa Pilipinas is that, of course, nakakasama ko ang mga kapatid dahil for 15 years, hindi kami nagkakasama. And even before that is, lagi akong nasa abroad bago ako nagpunta ng Amerika. So, masaya din na nakakasama ko. Even though, ang more na nakakasama ko now is yung sumunod sa akin na kapatid. And then, nakakasama ko ang aking mga kamag-anak na matagal kong mga hindi nakasama. So, also, kinakailangan magpahinga ang aking katawan dahil laging overdrive. Lalo na sa trabaho, sa position sa trabaho, laging stressful. So, at kaya lagi akong nagkakasakit. Kaya kinakailangan mag-lie low ng konti para matanggal ng konti ba or bumaba ng konti yung stress level.
So, I just want to address ng mga haka-haka na kasi may mga nagtatanong na sa akin na kaya ka ba nagpagawa ng bahay mo dito at umuwi ka na at dahil madideport ka na, sabi po sa akin. At saka nakailang balik na po ako, Pilipinas, US. So kung illegal immigrant ka po, hindi mo po pwedeng gawin yon. No? Once na, pag illegal immigrant ka, once na lumabas ka, hindi ka pwedeng pabalik-balik ng basta-basta. So, yun. Dahilan kung bakit ako umuwi ng Pilipinas. Isa pa, hindi naman sa concern ng iba, but napag-desisyon namin to na I need to lie low a little bit. So yun. So thank you for your concern. Kaya lang, I might as well address it. Para wala nang haka-haka. Okay po. And again, kaya ko na video para minsan na wala nang ilang beses pang tanong-tanong. Besides, sayang din naman ang views, diba? So, yun. So, maiksing video lang ito. Sana panoorin nyo, sana i-like nyo, sana mag-comment ka, no? Sayang din naman ang kikitain ng video. So, yun po. Any questions? Hopefully, wala na. Kaya, kung may mga tanong pa kayo, huwag kayo just tanongin nyo ako ng diretsahan. Huwag kayong nag-uusap-usap sa tabi dahil hindi nyo naman alam ang kasagutan. Nagtatanungan kayo hindi nyo naman alam ang kasagutan. Diba? Kaya, ito po. Okay? Ayan po. Alright. At ulitin ko ipakita. Ito po ang mukha ko. Yun. Sa passport. Ayan ang mukha ko sa passport. Natawa na lang ako. Ay nako. Ito ang na-miss ko sa Pilipinas. Yung pagiging marites ng mga Pilipino. Well, sa baryo kasi namin, kumbaga is halos iilan lang kasi yung nadayo, no? At least 70% pa rin ang mga original na taga San Luis, siguro maybe. Kaya mahilig magmaritesan o kanya-kanyang kuro-kuro. Hindi naman marites, may mga kuro-kuro lang. Isa sa kaugalian ng aming baryo, part 2, is ang pagiging opinionated ng mga taga sa amin. May mga kanyang kuro-kuro yan, may mga kanya-kanyang opinion yan. At maganda. In a way, nakakatuwa. Basta take it, take it in a positive way. Kasi, at the end of the day, andun pa rin yung pagbabayanahan sa aming baryo. Kaya, kagaya ng isang baryo, marami kang mga makikita na mga negative, but mas nakakalamang pa rin ang kabutihan sa amin. Nandun pa rin yung pagbabayanihan kapag may mga, may mga handaan, may mga namatayan, nagtutulungan ang mga magkakabaryo. So, pag meron kang binubuhat dyan, basta na lang tumutulong. Ang mga iba, pag makita kang, kagaya nang nangyari nung bumili ako ng bahay kubo, bigla na lang kung saan, bigla na lang nagdatingan ang mga tao na tumulong. Kaya, pero maganda yung, maganda yung pagiging osyosero, nagkakaroon sila ng kanilang haka-haka, kanya-kanyang opinion, may narinig yung isa, yung nadagdagan na pagdating dun sa isa, at pagdating dun sa isa, mas lalo na magdagdag. But I do not take that as offensive. It's more na, nakakaaliw yun.
Kasi, first of all, pag kilala mo ang sarili mo, kahit ano pa ang i-chismis sa'yo, ganun-ganon. Kung minsan naapektuhan ka kasi tao lang naman tayo, no? But sometimes you have to choose na kailangan piliin mo na maging masaya. Yes, it's normal na magalit ka, lalo na pag naririnig mo na sinisiraan ka. It's normal na magalit ka kapag they're hitting you below the belt. Normal lang yun. Pero, mas ang hindi normal is at makakasira sa'yo is kung manatili ka na lang na nasasaktan at nagagalit. Because at the end of the day, ikaw ang affected. Kaya mas maganda na yes, magalit ka now, pero wag mo panatilihin yung galit na yon. Let it go at bago lumubog ang araw. Kaya yung ganun lang. So, kung minsan pagchichismisan ka, o di magpasalamat ka dahil sikat ka, ganun. Basta ang importante, huwag kang galawin na physically. At kung sobra naman na, edi pumunta ka sa sa barangay at magsumbong ka, di ba? At defamation, ganun kung ano-ano. But as long as hindi ka naman pwedeng maapektuhan or hindi ka naman masasaktan na physically, gano'n, na lang, yung tawanan mo na lang. Like, make it as a comedy, kagaya ng yung mga nangyayari na mga pagchichismis. That's already a part of life. Kasi nga, magkakilala. Walang ibang entertainment. Kung hindi buhay ng may buhay. Pero again, I don't take offense sa mga nagiging negative connotation ng pag-uwi ko sa aming baryo. I don't take offense. Ganun talaga. No, ganun talaga. Ang importante, kapag nangangailangan ako ng kalamansi at may kalamansi yung kapitbahay ko, bibigyan ako. Ang importante, kagaya yung kahapon, nangailangan kami ng pressure cooker. Hindi pumunta sa kapitbahay, nakihiram sa pressure cooker. Kasi nga hinihintay ko yung mga gamit ko, wala akong mga kasirola, ayaw kong bumili. Kasi nga hinihintay ko yung maayos na mga gamit ko. Ayun, nakihiram kayo sa tiyahin ko, gano'n lang ang buhay sa aming probinsya. Kaya, yun, nakakatuwa. Pero kung minsan, there are times na kinakailangan mong addressin, there are times na tawanan mo na lang, there are times na kinakailangan mag-investigate ka din. Kasi kung minsan, pag yung iisang source ang pakinggan mo, hindi mo alam na pag mag-investigate ka, meron palang mga insinuating circumstances, meron palang yung mga ibang katotohanan na mali sa nakarating sa'yo. So, always take things with a grain of salt na kapag may chinismis sa'yo, ito lesson learned sa mga nakikinig dyan, kapag may chinismis sa'yo na kahit very juicy pa to, na kahit gusto mong paniwalaan dahil wow, lalo magiging masaya ka dahil babagsak pa si ganito. Ay, nako, si ganito maraming utang. Yes! Mga ganun ba? Ay, yung bang natutuwa pa sila pag nagiging napapasama ka, yung alam mo yung mga ganun. Pero, pakinggan mo muna kapag may nagparating sa'yo ng kwento na alamin mo talaga yung source para lang sa ganun is malaman mo kasi there's always two sides of the coins. Kung affected ka, kung hindi ka naman paapektuhan, edi magkibit balikat ka na lang. Kung may YouTube channel ka, edi i-vlog mo. Lalo na pag monetize ka na. Diba? Sayang din naman. Yan talaga. Bakit ko ba pinapublic ang mga bagay na to? Kasi pinapublic ko ang mga bagay na to kasi mas maganda yung nasa
hindi nakatago. Mas maganda yung open, because I'm a very open person. I'm not a secretive person. What you see is what you get. Kaya kung minsan nakakalungkot na may mga tao pa rin na pinipilit kang pasamain ba or gawin ka ng mga issue na hindi nila nakikita yung magandang ginagawa mo. Pinipilit nilang hanapin ang mga pangit na sa palagay nila na pag-uugali mo. Ang hirap nung kasi, kung minsan, yung mga taong naghahanap ng negative tungkol sa'yo is sila pa pala yung mas matindi. Pero kung minsan yung mga nagmamarunong, nagmamagaling, nagsasanto-santuhan, sila pala yung matindi. Kaya, my advice, bago ka maging masama sa ibang tao, bago mo pasamahin ang ibang tao, manalamin ka muna. You know, kung saan-saan na natin nakarating. Kung ang pinag-uusapan natin. Basta, tao lang tayo, nasasaktan, but, huwag tayong manatili sa sitwasyon na yon. Bangon. At look at the brighter side of things. Kaya, yun po. Thank you.